Diyos ko po, grabe to. VP Sara Binanatan Castro, ito ang inabangan ng lahat. Tamba Lisa Pres Marcos. Ayan usapang Castro. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Boards News Update TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Boards News Update TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boards News Update TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Dito po sa naganap na hearing kanina sa Kamara, tumanggi ang COA na isapubliko ang COA report ng OBP at DepEd na pinangungunahan ni Vice President Sara Duterte. Nung nakaraan yan, pero nag-resign na po sa DepEd ang ating VP Sara. Sa hiling po ng mga komunistang nasa Kongreso, sinapina po nila ang COA na isapubliko ang detalye ng report ng OBP at DepEd tungkol sa 125 million confidential fund. Ngunit tumanggi po ang COA na isapubliko ito. Dahil yung ginawa ng COA na yan ay right move lang. 'Di ba? Kasi kung hinihingi lang yung kay VP Sara, yung kailangan yung mga nagastos niya diyan sa COA, 'di ba? So kung hinihingi lang yung kay VP Sara, hindi pa pwede 'yon. Dapat maging fair. Kung maglalabas si VP Sara ng mga nagagastos niya ganito, ganyan. Dapat yung mga public official din is maglabas din ng ganun. Gaya ng presidente. 'Di ba? Kasi dito pinupunto mo lang si VP Sara lang. So ang ibig sabihin, ipinopoint mo talaga kahit hindi ganun kalakas ang iyong ebidensya na sinasabi mong siya'y nangungurakot, parang ganun na rin yun. Pinagbibintangan mo na siya, inaakusahan mo na siya'y nangungurakot, kaya gustong-gusto nyo ilabas yung ng COA. 'Di ba? Para may masilip kayong butas. Yung COA na nga mismo, uulitin ko, yung COA na nga mismo ang nagpapatunay na walang nangyaring hokus-pokus si VP Sara doon sa pondo niya, doon sa fund niya. 'Di ba? Na gusto nyong lagyan ng kulay. Alam naman natin kung gaano kainis, kung gaano kalaki ang inis nyo sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. 'Di ba? Ganyan katindi. At alam nyo na kinakalaban kayo ni VP Sara simula pa noon. Kaya nakakuha kayo ng pagkakataon ngayon na parang magsiga-sigaan. Siyempre, alam nyo na kalaban o merong hindi pagkakaunawaan ng administrasyon at ang mga Duterte. Kaya kinukuha nyo ngayon tong pagkakataon na to. Ang problema, ang COA ay hindi sumakay sa gusto ninyong mangyari. 'Di ba? yun nga po, confidential fund. Confidential. Hindi ko alam kung Yes, confidential. Kapag confidential fund, that is confidential. katalino itong mga congressman dito sa ating bansa. When you say confidential fund, hindi na kailangan ipaliwanag, confidential po yun. Tapos ang gusto nila is sa publiko nila. So hindi po pumayag ang COA mismo. Alright? Yan po ang ating pag-uusapan. Idagdag na rin natin yung iba pang mga issue ng bayan ng ating bansa. Po, sa hearing sa Kamara, yung grupo ng komunista na pinangungunahan ni Castro, andyan si Brosas, si Manuel, dagdag pa natin si Colmenares, nakamag-anak ni Angel Locsin. So, yan po yung mga komunista na nandyan sa Kongreso na panay ang kuha ng budget. Pero yung budget nila, hindi mo pwedeng questionin. Yung budget ng OBP at Vice President DepEd, yan po yung pilit nilang binubusisi. No, diyan po tayo magtataka sa mga pangyayari dito sa Pilipinas So dito po sa Committee on Appropriation, ito na naman yung 125 million. Kaya nga di ba? Kaya nila pilit na binubusisi yan is may gusto silang makitang butas dyan. Ngayon, halimbawa, ilabas ng COA yan, yung fund. Halimbawa, gano'n, no? Sinakyan sila ng COA, nilabas. Kahit sabihin nating tama yung mga nakalagay doon, walang mali. 'Di ba? Magkakaroon ng mali yun sigurado. Hindi nila palulusutin doon. Yun. Sa 10 tamang ginawa ni VP Sara, may 2 silang gagawa ng mali doon at bibigyan nila ng maling kahulugan. Ganyan yan. Kailangan meron silang pambala kaya pinapalabas nila yan. 'Di ba?
Kasi alam nila yung mga pambalang ginagawa nila kay VP Sara is hindi umuubre. So eto, baka sa COA umubra. Kaso nga lang, hindi sila kinukonsinti ng COA. Tama nga naman yung sinasabi ni Sir, kaya nga confidential fund is confidential yun. Hindi mo pwedeng ilabas kaagad yun. Ngayon, kung gusto nyong ilabas ang mga pondong nagagasta ni VP Sara, mas maganda din siguro is uulitin ko ulit na lahat ng mga public service na opisyal o mga naglilingkod sa bayan natin ay maglabas din ng ganyan. Kasi gusto nyong makita kung malinis ba o madumi ang isang vice president, eh di mas maganda rin siguro, eh makita rin natin yung sa mga senador, sa mga ganito, sa congressman, sa presidente, para malaman natin kung malinis o madumi. Hindi lang sa isang tao kayo tututok. Di ba? Yung confidential fund na pilit gusto ng mga komunista at kaalyado nila ni Tamba, si Lisa, na talagang palaging maisa media itong 125 million na confidential fund. Yan nga po ang balita ngayon sa TV, ano? Matagal na to. 1 year na mahigit. At expect natin hanggang 2028 po itong balita ito. Sigurado yan. 125 na to. Sigurado yan. Hindi nila titigilan yung 125 na yan hanggang 2028 yan. Hindi pa matatapos lahat ng batikos kay VP Sara hanggat hindi dumadating yung 2028. Pero pag nalusutan lahat ni VP Sara yan, ibig sabihin naging matibay siya, nananatili siyang nakatayo, nilalabanan niya lahat ng bumabanat sa kanya. At makaabot siya sa 2028, doon na yan. Doon na talaga kikilibatutan yung mga yan. Kasi wala, nakalagpas na sa atin si VP Sara, hindi na aapektuhan sa mga ginagawa natin. At hindi talaga siya nawawala sa paningin natin. Talagang nagiging tinik talaga siya. Ayaw matanggal sa mga lalamunan natin. Ay, patay na tayo pag dumating sa 2028 si VP Sara. Sigurado yan. Matik. Hindi po matatapos to. Actually, in fact, kanina, deferred ang issue nito sa Kongreso, doon sa hearing. Ibig sabihin, parang nakapost lang. Hindi pa po tapos. Pinost lang ni Castro. Nakapost lang. Deferred. So, Lalo na to si Castro, alam naman natin yan. Ilang beses niyang hinabla o isinireklamo sa FPRRD pero walang nangyari. Pero siya naging convicted, no? isang pindot lang sa kanya. wala pong katapusan nito hanggang 2028 po itong 125 million confidential fund. So, sinabi po ng ng Kamara, ito nga ating pakinggan. Pakinggan po natin yung report. Ito yata yon. Inilihan ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit actions sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds ng mga tanggapan noong taong 2022 at 2023 na isa na isang makabayang block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson na si Gamaliel Cordoba, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential na ang Yes. ng pondo. Hindi nila ito maaaring gawin dahil Tama. confidential nga. Ano po? Gusto nilang isa publiko yung confidential. Alam niyo po, Kailan ba na isa publiko ang mga usapang confidential? Yung mga gawaing confidential. Siyempre, hindi na magiging confidential yun. Ibig sabihin, kapag pinagbigyan kayo ng COA, nilabas nyo kay VP Sara, at may mga hilingin pa kayong iba, hindi lang kay VP Sara. Ibig sabihin, lahat ng mga confidential, karapatan ng ilabas. 'Di ba? Kapag naunahan na yung kay VP Sara. 'Di ba? Di mawawala na yung mga usapang confidential niyan. Bulgaran fund na yan. Hindi na confidential. Kasi ganun gagawin nyo na. Tumalab kay VP Sara. So kung meron kayong gustong opisyal o ano, na ganyanin, is magagawa nyo kasi napagbigyan kayo. 'Di ba? yung confidential, pag nakakita kayo niyan, ang Ito talaga, hindi ako nagtitiwala sa mukha nito. confidential at wala kayong access, bawal po yan nabuksan. Halimbawa, may document kayo nakita, nakatatak, confidential. Pag binuksan mo yon at wala kang access doon, maaari kang kasuhan ng pagnanakaw ng informasyon. No. So, dito po sa naganap na hearing, last time po, sinabi na nila ang COA na kailangan ihayag nila yung details ng report ng OBP at Talagang DepEd kinukulit nasa nila, 125 million confidential. So, nung kanina nga, sinabi ng taga-COA mismo na hindi nila ito pwedeng isa publiko, no? Hindi po pwede.
At sinabi pa, they were unable to release COA report due to the nature of the fund. Ang nature of the fund po ay confidential. So bakit hindi pwedeng isa publiko ang confidential fund kung saan talaga ginagamit ito? Actually, kahit nga hindi sagutin ito ni Vice President Sara dati nung nakaraang budget hearing, pwede niyang hindi sagutin eh. Dahil confidential talaga ito eh. Pero sinagot niya pa. Pero hindi lang buong detalye, no? Ang sinabi niya, ginagamit ito sa mga komunista, kagaya ni Castro, para manmanan ang mga rekrutan sa teacher, rekrutan sa mga kabataan, rekrutan sa eskwelahan, droga, kasama na rin dyan, at yung mga pangmumulestang nababalita sa... O, di ba? Sa magagandang paraan talaga ng ginagamit yun. Yun ang ayaw nilang mangyari, sa magandang paraan gamitin. Pero yung mga pondo na ginagamit sa pamamasyal, sa pagpunta sa mga ganito, ganyan, hindi nila pinoprotesta yun. Kapag pinakailaman mo yon, tinanong, nasaan na yung pondong yon? Aba, ikaw pa lalabas na masama pag nagtanong ka. O, di ba? Pero eto, yung alam nila na napupunta sa maganda is hindi nila matanggap. Di ba? Paano uunlad yung bansa natin? Paano magiging maayos kung may mga taong katulad nyo na ayaw sa katahimikan, gamitin yung pondo sa katahimikan, kapayapaan, magiging disiplinado ng mga tao? Di ba? Diyan gamitin. Diba? Kung merong mga taong katulad nyo, hindi tayo makakawala sa kadenang nakaikot sa atin. Diba? Kayo mismo ang nagtatali sa taong bayan. Kayo mismo ang ayaw magpagalaw sa kanila. Ang gusto nyong mangyari, kayo lang ang masunod. Lahat ng hindi maganda gusto nyo ay nangyayari. Kung tutuusin, kung ikaw ay magaling na public servant, kayang-kaya mong patinuin ang isang bansa. Kayang-kaya mong gawin yan. Pero hanggat may mga tao na katulad nila, no, na parang mga anay na sumisira sa isang bahay, walang mangyayari. Kung tutusin, hindi naman talaga mawawala ang anay sa isang malaking bahay. O kahit maliit na bahay, lahat may anay yan. At hindi mawawala sa pelikula ang kontrabida. Hindi lang laging may bida. TV na may mga teacher na minumulestya ang estudyante, yung mga ganong sitwasyon, diba? mga ganong maganda yun, kung doon ginagamit, nangyayari, diba? ang minamanmanan at ginagastusan nitong 125 million confidential fund. Gusto ni Castro na isa publiko ang buong detalye, at yung findings ng COA. Hindi nga pumayag ang COA dahil confidential na. Kasi ganito po yan. Kapag ang confidential inis sa publiko mo, malalaman ngayon ng mga kalaban ng gobyerno. Sino ba kalaban ng gobyerno? Sila. Yung mga nasa kongreso. CPP, sila yan. Sila Castro yan. Sila Manuel. Yung NDF, ay CPP, NPA, yung NPA yung mga nasa bundok. Yung NDF, alam po, ito yung parang, ito yata yung mahilig mag-rally. Hindi ako sure. Ito yata yun. So, isa lang ang bitukan, isa lang ang linya niyan. Parang magkakaroktong ng bitukan ng mga yan. CPP, NPA, NDF. At in-expose na yan ng mga sumurrender na mga komunista, mga rebelde, kagaya ni Ka Eric na dating kadre ng NPA, namundok siya mismo. At nung mga pinagagawa ng NPA, yung mga CPP, in-expose na yan. Marami nang nag-expose niyan. At yung mga na-recruit na namundok, bumawak ng baril, sumuko, in-interview yan sa SMNI, at ipinaliwanag nila, sinabi nila mula umpisa kung saan sila na-recruit dito sa UP at kung saan pang eskwelahan hanggang sa dito nag-organize na sila. Pwede sila kasing mag-organize. Kapag inatasan ka, mag-organize ka, ibig sabihin magre-recruit ka. Pag may grupo ka nang na-recruit at maghihintay ka ng command kung anong gagawin nyo. Yun po yung mga napanood ko na mga namundok, naging komunista at sumuko. Yun ang kwento nila. So, dito po sa naganap na hearing, ang ginawa ni Castro, dahil hindi nga niya napiga ang COA, ginawa niyang deferred. So, nakapost. Hindi pa po tapos. Talagang si Castro talaga gustong-gusto niya makaganti sa mga Duterte, no? Hindi ako titigil hanggat hindi sila napapakulong. Hanggat hindi sila natatanggal. Kasi alam niya sa sarili niya eh. Kung si BP Sara magiging presidente sa 2028, naku, delikado siya.
Ibig sabihin delikado, naku, hindi na siya makakaporma niyan. 'Di ba? Malamang ko, gano'n na lang 'yan. Sweeper na bibig niyan. Ibig sabihin, naku. Kasi etong mga to, imbis na maglingkod na lang sa bayan natin, no? Imbis na makatulong na lang sa mga tao o tumulong sa kung ano ang gobyerno ngayon, 'di ba? Hindi nila ginagawa. Tumutulong pa sila sa pagpapabagsak doon sa mga tao na alam naman natin nila na merong nagawang maganda. Hindi nila tinitignan yung nagawang maganda ng mga nagawa nila Duterte. 'Di ba? Kasi nga galit sila, 'di ba? Kalaban nila, 'di ba? At kinakalaban sila. Hindi magiging tama kahit na sabihin nating tama yung ginagawa ng mga Duterte, hindi magiging tama sa kanila 'yon. So imbis na tumulong sila sa pagpapaunlad ng bansa o yung mga nasasakupan nila, is ganito ang nangyayari. Kita nyo, halos wala na silang naging ibang trabaho kundi yan lang. Kung paano protestahin ng mga Duterte, kung paano kalabanin ng gobyerno, kung paano pabagsakin ng mga Duterte, paulit-ulit na lang yung senaryo, hindi mo nga alam kung ba't nananalo tong mga to. Diba? Ba't ganun? Ano bang meron? Diba? Hindi ko alam kung anong karisma meron sila at patuloy pa rin silang pinagkakatiwalaan. Hindi ko naman hinihimok na wag silang iboto, pero wala naman po kasi kaming nakikita na ginagawa nyo para sa mga nasasakupan nyo o sa taong bayan o pagtulong sa gobyerno. Sinasabi nyo, tinutulungan nyo yung gobyerno. Anong pagtulong? Mapakulong yung mga Duterte. Diba? Yun lang, paulit-ulit lang, ganun lang po yung nangyayari. Wala na po kayong ibang nirereklamo. Bakit hindi nyo na lang ireklamo yung kahirapan ng buhay ng tao ngayon? Yung kahirapan ng bansa natin, dapat ipaglaban nyo para umangat naman tayo. Wala kami naririnig na ganun. Kaya napapaghalata, parang sarili nyo lang iniisip nyo, ginagawa nyong pansarili yung problema nyo. Hindi problema ng taong bayan ang tinitignan nyo, kundi yung problema nyo sa mga Duterte, yung galit nyo sa mga Duterte. Kung paano kayo makakaganti. Ganun yun eh. Ginagamit nyo yung mga posisyon nyo para dyan. Kaya kayo niluklok sa mga ganyang posisyon para makatulong sa taong bayan. May sinumpaan po kayo. Hindi naman kayo sumumpa. No? O ikaw, mauupo ka bilang congressman. Ikaw, ganyan-ganyan. Dapat ipakulong mo ang mga Duterte. I swear, ipapakulong. May ganun ba? May ganun ba? May ganun ba kayo sinumpaan? Wala kayong sinumpaan na ganun. Ang sinusumpaan nyo ay maglilingkod kayo sa taong bayan ng buong puso. Di ba? Ay, nako. Ano siya ng motion na deferred? Nakapost lang po itong 125 million. So, hindi pa po matatapos. Hanggang 2028 po yan. Itong 125 million. Sa akin na 125. So, magtataka ka, yung confidential fund lang ng OBP at DepEd ang binubusisi nila. Samantalang ang presidente may confidential fund. Yun yung kalaban nila eh. Hindi naman nila pwedeng ungkatin yung si presidente, takot lang yung mga yan. Confidential fund din. Pero walang nag-question. At wala talagang may lakas ng loob na questionin. Ang mga mayor pala, nahayag yan dahil dito sa 125 million confidential fund. Halos lahat din ng mga mayor, meron din palang confidential fund. Bakit natatangi? Ang vice president ang pinagdidiskitahan lang nila. Ano? Ang dami palang mayroong confidential fund. Bakit vice president lang? Kasi nga, kasama na po dito yung propaganda pabagsakin ang mga Duterte. Lalo na ang mga komunista. Yun naman talaga ang punto nila doon, ang pabagsakin ang mga Duterte. Kasi once na makabalik ang Duterte sa kapangyarihan, gaya maging presidente, alam natin kung sino ang mga taong maaapektuhan dyan. Alam natin kung sino ang mga taong kinakalaban ng mga Duterte at ayaw ng mga Duterte. 'Di ba? Yung mga taong maaapektuhan yan ang siyang ayaw sa mga Duterte. Pero tayong mga inosenteng tao na wala namang ginagawa sa mundong ito, nakasamaan o labag sa batas, wala naman tayong dapat ikinatatakot. 'Di ba? Ang mga natatakot dyan, yung may mga ginagawang ewan. 'Di ba? Ganun eh. Sa mga Duterte. Ayaw nilang makabalik yan. Lalo-lalo na ayaw nilang maupo si Vice President sa 2028. That's right. Dahil galit si Vice President si BP Sara sa mga komunista. Ayun ang yung gusto ni BP Sara ko, tapusin na ito. diba? Dahil 60 years na yatang nanggugulo ito sa gobyerno, nanggugulo sa bansa.
Naalala ko pa noon. Hindi ko makalimutan ito eh. Debate, kampanya ni BBM. Debate sa SMNI, tinanong siya. Si Mondihar yata yung nagtanong sa kanya sa SMNI. Ang tanong kay BBM eh, ano bang pwede niyong ituring sa mga rebelde, komunista? Kaaway ba o kakampi? Ganun ang tanong, halos ganun. Hindi ko lang alam eksakto. Pero ganun yung tanong, direkta. Anong sagot ni BBM? Tanda-tanda ako eh. Apay, kapag lumalaban sa gobyerno, dapat nating ituring na kalaban. Ayan, i-review nyo. Balikan nyo yung video. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Barge News Update TV at syempre credits dun kay Sir yung nagsasalita. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.